Si Roquilio Anding. Pwede malaman kung ano yung trabaho mo? Upo ka lang, upo ka lang. Salita ka lang dyan. Magandang hapon po. Yes. Ako po ay isang in-house roofing ng Santa Cruz. Pakilakas. Lapit mo yung bibig mo sa camera. Your Honor, ako po ay isang in-house security personnel ng Santa Cruz, Laguna po. Security. Yes, Your Honor. Alam mo ba yung 4 na cases ng disappearance diyan sa inyong sabungan? Nalaman mo, Your Honor, yung sa social media po. Po, sa social media mo pa nalaman. Yes, Your Honor. Hindi mo alam. Nandoon ka ba nung mga panahon na yun? Nag-duty ka ba? Yung Did you time take po it? na yun, mga later po, mga ilang araw po, may dumating po nga sa EDD yun, nagtatanong po sa mga ano sa gate, nakasayan po sa gate. Diyan ka lang nag-duty sa Santa Cruz? O lumilipat, palipat-lipat ka rin? Lipat-lipat din mo kami, Your Honor. Ano masasabi mo dito sa 4 na instances na nawawalang mga sabungero diyan sa inyong sabungan? Yung nalaman ko po yan, Your Honor, medyo nalungkot po kami sa mga pangyayari na yan. Ano? Nung nalaman ko po yun sa social media na nag-viral po, nalungkot po kami sa mga pangyayari. Pero yung nag-check po doon yung mga pulis, nagtatanong doon sa amin kung ano nangyari yan. Yung guard po namin doon ay presenta po yung mga gate pass na lumabas na po yan sila. Sino yung guard na yun? Yun po nga, sige nabanggit po kanina, si ano po, si SG, yung in-house guard po natin na si ano, Rosales po. Anong pangalan? SG? Rosales. Rosales. Yes po, Your Honor. Andito ba siya? Wala po, Your Honor. Wala. Yung 4 na cases na yun, sinabi ni Rosales na nakalabas yung mga tao na yan? What do you mean, ano, Your Honor, yung 4 na cases? Ang alam ko po yung 13. Okay, sandali lang. The case officer of CIDG. Yes, sir. For the concern of security guard Rosales, sir, only for the case number 4, sir. Because he's the signatory of the gate pass, sir. Sa case number 4 natin, sir. Case number 4. Yes, sir. Ito yung Santa Cruz Laguna pa rin, di ba? Yes, sir. Okay. So, ano pang pwede mong i-share dito sa committee na ito? Yes, sir. Para mahanap natin yung mga nawawalang tao. Wala na po, Your Honor. Wala na. Sigurado ka, wala kang alam doon. Wala po, Your Honor. Marami ha. Maraming nawawala doon. 20 plus na mga tao in 4 instances. Doon nawawala sa Santa Cruz, Laguna. Kaya inibitahan namin kayo, baka makatulong kayo para mahanap pa natin yun. Baka buhay pa yung mga tao na yun. Bilang roofing po, Your Honor, pagdating po ng mga event po, wala naman po kami nakita mga unusual po sa area. Ganun din po mga iba ko ng mga nakasign doon sa nung time na yun may nawala po. Kaya nga, nakakatakot nyo. Walang unusual na nangyayari. Wala ka napansin na unusual. Pero very unusual na nawawala sila. Wala na po, Your Honor, yung sa ano na po, sa media na may nawala. Actually, may nag-report po sa akin doon na guard na may nagtatanong na po na nawala. So, nung chinik po namin sa gate pass, yun nga po nga nakalabas na po. So, hindi na po sila na-i-repair po na sa ano nga, doon sa ibang department, yung barangay at saka yung police. Alam mo, attorney, yung security guard, Rosales ba yun? Yung nagpirma ng log-out. Kailangan sana nadala mo yun dito para makapagbigay ng salaysay. We'll see to it by next scheduled hearing, Mr. Chairman. We'll talk to him, Mr. Chairman. At saka yung iba na remaining na wala dito ngayon,
We invited, ilan lang? 23? 23, tapos 7 lang ang dumating. Yes, Mr. Chairman. Yes, Senator Tatanong ko Tolentino. lang si Mr. Anding. Hindi po, sir. Ay, hindi po, Your Honor. Walk us through. Pag pumasok ang isang empleyado, gaffer, logbook, tama ba? Ilalagbook. Yes po, Your Honor. Logbook. So, habang siya ay nasa trabaho, sinusurrender ba yung cellphone? No po, Your Honor. Hawak niya yung cellphone niya. Hindi po. Saan yung cellphone niya? Sinusurrender mo na sa inyo. Hindi po, Your Honor. Nasaan yung cellphone niya? Nasa bulsa lang niya. Hawak ko rin po nila. Hawak din. Kasi kanina, case number 4, yung isang nanay, ang sabi, may kumuha daw ng cellphone niya. So, hindi gwardiya yun? Wala po kami idea nun, Your Honor. So, hindi kayo yon. Paglabas sa trabaho, tapos na yung trabaho, tapos na yung duty niya, tapos na yung sabong, log out? Basta sa amin doon, Your Honor, pag papasok ko yung isang may entry, may mga list na po kami ng entry name. Pag yung pasok po na rin doon, i-check nyo ng gwardiya, kung mayroon ba siyang kasama ba sa list ng listahan. Then, kukuhanin ngayon yung mga ID nila, inilista. Pagkatapos ng lista, kung wala silang kakaos, bibigyan ngayon ng kakaos ng may iba pang robing doon. Then, pagkatapos doon, lalabas na rin yung sasakyan, ibababa lang yung mga manok. Paglabas naman po nila, mayroon po silang gate pass na approve po ng pinakahuli namin yung mga gagamot kasi doon po sila nagpapagamot ng manok. Wala na po silang pagpatunay na wala na po silang obligasyon doon sa pagkatapos ng sabong. So, yung logbook, na-preserve pa yon, okay pa yon, walang, Nandito po yung Honor. nandiyan yung logbook. Pinakita niyo ba yung CIDG? Yung logbook? Dito po Hindi. na sa yung Hindi, mga guard hindi na- sinupina ng CIDG yan? Sir, we should subpoena, sir. So, the logbook is here. You have yet to see the contents of the logbook. Pero nung huling hearing, nababanggit yung salitang logbook. So, nakita niyo na yung logbook, hindi pa? Not yet, sir. Hindi pa. So, Mr. Chairman, dala po yung logbook ng security. Ang sabi ng CIDG, hindi pa rin nila nakikita yung logbook. So, can it be done that the logbook be seen by CIDG as well as the committee today with your permission, Mr. Chairman? Para simplified na ito kasi kasabina pa, nandiyan na, katabi na Andyan, dala niya? Nandiyan na yung logbook. So, Yes, andyan yung logbook, dala mo. yung checklist po ng pagpasok na Your Honor. Okay, pwede mo yan ibigay dito sa committee para ma-examine namin? Mas maganda po, mas maganda may Xerox na lang po siguro kasi original. Ay, pasirox natin. Pasirox natin. Tapos balik namin sa inyo yung makapal ba yan? original. Makapal? Makabal? Pwede ba ito, pre? Pasirox natin. Then balik. Yes, Your Honor, it can be photocopied by this Okay. committee. Manipis Thank lang. you. One folder lang pala, Mr. Chairman, kaya manipis lang. So, we take advantage of this opportunity to look at, to browse over the logbook. And perhaps CIDG should be proactive enough. Silipin nyo na rin. Kung makakatulong sa inyo, with the permission of the council here, abogado naman sila, hindi naman incriminating yan. These are internal documents relative to the ingress and egress of personality. So, makakatulong sa lahat yan. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Senator Tolentino. Ang nakalagay dito sa report ng CIDG is that ikaw ay event supervisor, hindi roving guard. Ano ba ibig sabihin ng event supervisor? Ilapit mo, lapit. No po, Your Honor. Ako po yung isang in-house roofing po. Nag-iikot na po ko doon sa mga area, saka yung mga... CIDG, bakit yung sinulat dito na event supervisor?
Yes, sir. Sir, based on the affidavit or the memorandum sent or the report of the Chief of Police of Santa Cruz, sir. Present naman, sir, yung kwan, sir. Siya ay event supervisor. Yes, sir. Based on the report of the Chief of Police of Santa Cruz, sir. Okay, so which is which? Ikaw, event supervisor ka ba o roving guard? Do po, Your Honor, robing personnel po. Roving personnel. Thank you. Just would like to remind everyone na you are under oath. You cannot lie before this committee. Sir, Yes, po. Mananagot Yes, sir. kayo kapag magsisinungaling kayo. Kaya please answer our questions truthfully. Okay? Yes, Asay DJ. Sir, the Chief of Police of Santa Cruz Police MPS, sir, is present, sir. Good afternoon, Your Honor. I am Police Lieutenant Colonel Paterno Lago Dumundon Jr., sir. The officer in charge of Santa Cruz, Laguna, sir. So, nag-come up kami doon sa, sir, sa event supervisor, sir. On January 19, sir, nung pinayagan kaming mag-inspect doon sa loob, sir. Sa general area lang, sir. I was told by my investigator, sir, na event supervisor siya sa sir. Kasi siya yung investigador ko po yung nagkumuha ng detalye, sir. Kaya nasabi namin event supervisor siya, sir. Okay, when you say na pinapasok kayo, bakit before that you had attempts to conduct investigation and you were denied entry of that place? On the case number 2, sir, January 13, sir, sa Santa Cruz, Laguna, sir. So we tried, sir, na mag-communicate sa kanila, sir. On January 19, sir, pinayagan po kaming, sir. Ako mismo ang, sir, nag-lead ng team, sir, para mag-inspect doon, sir. Pinayagan naman po kami, sir, mag-inspect doon sa general area nila, sir. Okay, maraming salamat. Si Virgilio Bayog. Virgilio Bayog. Saan ka na-assign? Sa Manila rin na po. Una sa lahat, magandang hapon po. O yun. Merong nakakita sa'yo. Kasama ka pang isa. Na after na hold yung 6 doon sa Manila Arena, nakita ka at kasama yung isa na ginagather mo yung mga gamit ng mga nawawalang tao, yung nakuhold na tao. Anong masasabi mo dito? Sorry po, Your Honor. Hindi ko alam yun. Sigurado ka, huwag ka magsinungaling dahil you're Opo, under oath, ha? Opo, Your Honor. Nakita ka ng isang nag-occupy doon sa kabilang adjacent na, anong tawag yan? Yung bahay na, farmhouse. Farmhouse na inoccupy ng grupo na na-hold yung 6 na tao. May isang tao doon sa kabilang farmhouse na doon sila naka-standby at nakita ka na kinuha mo lahat ng gamit doon sa farmhouse na yon, yung 6 na nawawala. Sorry po, Your Honor. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Opo. Sino kasama mo nung panahon na yon? Bali, nag-assume lang ako sa kasamaan ko sa pang-araw. Yung duty ko, 7 p.m. to 7 a.m. Sino kasama mo? Sige, magbanggit ka naman. kasama mo doon. Nandito sila ngayon, Your Honor. Si Sila Sabala, lahat. Matiliano. Sila po yung na-assuman ko nung time na Si John Ray Consolacion, kasama mo, hindi? abali sila yung sa kabila. Ha? Opo, Your Honor. Kasama mo siya. Opo, Your Honor. Kasi kayong dalawa ni John Ray Consolacion, nakita na pinagpupulot niyo, ginagather niyo yung mga gamit ng mga nawawala na 6. Hindi ko na alam yun, Your Honor. Hindi mo alam. Okay, hindi mo alam. Thank you, Your Honor. Do you have questions?
CID. Robert, yeah, go ahead, sir, go ahead. Kay Police Major General Cruz of the CIDG para marinig ng ating mga resource persons ito. Kunyari sa criminal law, pag-usapan natin. Kunyari itong mga nawawalan tao ay hindi nagbabakasyon at talagang illegally detained against their will. Anong crime po ito, sir? Sir, Serious? ang aming serious illegal detention, but if we have seen that there is the elements of kidnapping, the same thing as a kidnapping. Yeah, both are non-bailable. Tama? Yes, sir. With the confirmation from the DOJ, Attorney Orta. Both are non-bailable. Tama, no? Non-bailable. Yes, sir. Oh, kahit anong pa nga itawag mo dyan, serious illegal detention, kidnapping, non-bailable. Yes, sir, Your Honor. Let us say, madiscover natin in the future na unfortunately may namatay o pinatay lahat. Is it an additional crime of murder, Mr. General? I think so, sir. Correct. Additional Yes, sir. crime of murder, also non-bailable. Yes, sir. Tama. Yes, sir, Honor. In effect, ang tawag dito, sa lumang two capital crimes ito. Sa lumang terminology pa. May two potentially non-bailable crimes. At tama ba, Attorney George Orta of the DOJ? Sir President, if the evidence of guilt is strong, Yeah. then it's correct. Correct. It's non-bailable. Yeah, correct. Hindi naman tayo magcha-charge siguro ng hindi malakas ang ebidensya. That's why we're taking time here. So, yan lang po yun. Gusto kong malaman ng lahat. I mean, and then in chess, naglalaro din ng chess ang ating chairman. There are the pieces, the king, the queen, the rook, the bishop, the knight, and the pawn. Meron po mga piyesang sinasakripisyo. I hope you do not allow yourselves to be the pawn, which is just sacrificed in a game of chess. Kawawa naman. I mean, kawawa kayo. These are non-bailable crimes. Kaya, and what is the, if somebody knows something, wants to get out of a system or a syndicate, what do you advise him to do? What is our remedy? Do we have a witness protection program? Do we have something like that, General and Yusek? We have in the DOJ, Mr. President, the witness protection program, the qualification of which would depend, of course, on the circumstances. But it's also always an option. Yeah, if someone feels that he's being sacrificed, can he run to that witness protection program to tell what he knows? But he will be protected by the government. Garantisado dapat ang protection ng gobyerno. Tama ba, Yusek? Tama po, Mr. President, kung magka-qualify po sila. Anyway, hindi naman si IDG nag-handle ng witness protection program, kaya hindi na lang si Major General Cruz ang sasagot. Apo. Sige. So, Chairman, yun lang po yung gusto ko i-clarify kasi plus, pag malaman pa ni Chairman na nagsisinungaling under oath, another crime. But this one is at least it's not a non-bailable crime, no? Sige po, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Senator Pimentel. Roberto Meteliano. Magandang hapon po, Your Honor. So you are employee of Alpha Red Management Systems Incorporated. Opo, Your Honor. Ano itong Alpha Red Management Systems Incorporated? Company po. Company. Opo. Hindi ito security agency. Hindi po. Hindi ito security agency, ha? Hindi po. Anong trabaho ng Alpha Red Management Systems Incorporated? Anong ginagawa ninyo? Isang kumpanya po, Alpha Red. Kaya anong ginagawa ninyo? Bali po, in-house personnel po. In-house personnel. Opo, Your Honor. So meaning, attorney, yung Alpha Red
management system is may kontrata sa inyo. Yes, Mr. Chairman. If I may be allowed to explain, Mr. Chairman. Yes, I'll be yes, glad. please. Alpha Red Company is a production company wherein it handles the events of Lucky 8. Considering that Lucky 8 is just a starting company, we entered into a contract with Alpha Red Company, who handles the production and management of arenas and cockfighting events. So it's a separate contract. So kasama doon sa services na being offered or being rendered by Alpha Red Management System, yung roving guards. I wouldn't say that they are security guards, Mr. Chairman, but they are roving personnel. They are asked to be assigned in the perimeters and be rotated once in a while. Primarily, they also assist vehicles that comes in and those na, I would say, nagbababa na mga gamit. Okay, so basically that is their task. And on top of that, in addition, there are also uniformed personnel in the said perimeter. So Anong uniform nila? uniformed personnel, that's where the absolute agency. Yun. Yes. Yun ang agency. Yes, Mr. Chair. Security agency. Thank you po. Thank you. Maraming salamat din po, Your Honor. Mr. Rodelio Burican. Magandang hapon po, Your Honor, at saka dito sa lahat nandito sa Senado. Saan po kayo nagjo-duty? In-house personnel po ako sa Game Farm na tagpuan sa Barangay Tangob, Lipa City. Doon lang, sa Lipa. Opo. Roving din po kasi kami. Parang pag may saan po yung event, nandun din po kami. So palipat-lipat ka. Pwede ka mag-Manila, pwede ka sa Santa Cruz. Opo, Your Honor, depende po sa event. Wala kang napapansin doon sa mga nawawalang tao? Actually, Your Honor, kasi sa parking lang kami nag-concentrate kasi ang daming construction. Tapos, madami pong entry. Kaya in-assist po namin yung perimeter, hindi po sa loob. Thank you. Salamat po. Rafi Fuentes. Yes. Magandang hapon po, Your Honor. Ang trabaho mo? Bali, Your Honor, ako isang security personnel din po sa Marina Arena. Bali, ako yung nagre-receive ng mga entry at saka sa pag-pull out ng mga entry po. Thank you. Mark Carlos Zabala. Magandang hapon po, Your Honor. Papel mo dyan. Ako po yung trabaho po bilang sa company ng Alpha Red po ay in-house roving personnel po, Your Honor. So ito kayo lahat in-house roving personnel. In-house roving personnel. Yes po, Your So Honor. meaning nagro-roving kayo. Depende po sa mga site po ng security po. Kami lang po nagro-roving sa mga perimeter area ng security, Your Honor. Ito, 31 na tao nawawala. Sa kakarubing nyo, wala man lang kayo naobserbahan? Wala naman po nangyayari, Your Honor. Sure ka? Yes po, Your Honor. Under oath ka, ha? Yes po. Chairman, Mr. Chairman. Yes. Tanong, Mr. Zabala. Ganong katagal na po kayo nagsimula sa ganitong trabaho? Ganito? Almost magto 2 years na, Your Honor. Up to 2 years. So, ibig sabihin, nagro-robbing ka. Saan ka umuwi? Yung exact location po Saan talaga. ka umuwi? Sa Metro Manila din o saan? Saan ka Bali, stay in po ako, Your Honor. stay in? So, hindi ka na umuwi. Hindi na po. Kailan ka nagsimula mag-stay in? Hindi ko na rin matandaan, Your Honor. Pero natatandaan mo, nung
Pagkatapos 2 taong ka na dyan, ngayon ay Marso, noong March 16, 2020, halos eksaktong 2 taon, nagsimula yung pandemic, lockdown na tayo. At nag-lockdown tayo, curfew, bawal lumabas. Yes po, Your Honor. So, halos yun din ang simula ng pagtatrabaho mo. Di ba nga, hindi ko na matandaan Eh, sabi mo 2 taon ka na eh. 2 taon na yung pandemic, March 16. Ano ba ngayon? March 4. O di ba? Halos 2 taon na. 12 araw na lang kulang. So, yung buong pagtatrabaho mo ba ay stay in ka? 2 taon? Yes po, Your Honor. So, hindi ka na umuwi. 2 taon. Ngayon ka lang nakaluwas. Bali, may bakasyon din po ako, Your Honor. May bakasyon. So, bakasyon, off ka siguro na ilang araw, babalik ka. Mga 15 days po, Your Honor. Matagal, kalahating buwan ng bakasyon mo. So, pagpasok mo uli, tuloy yung trabaho, robing pa uli, exempted ba kayo sa mga IATF regulations na nakakalabas ka? Kasi ang nakakalabas lang nun yung APOR, authorized persons outside of residence, frontliners, naka-checkpoint ang mga pulis. So, paano ka nakakalabas-labas ng gano'n? Every 15 days. Nung kasagsagan ng COVID, nung araw kasi ang tawag, ECQ, MECQ, wala pa itong mga alert level. Nung panahon po ng COVID, Your Honor, na stay na po ako sa Lipa po. Batangas, Your Honor. Sa loob ng pinagtatrabahuhan mo. Yes po, Your Hindi ka Honor. na nauwi sa... Hindi na po, Your Honor. Matagal ka na lockdown, ano? Opo. So, sa pagtatrabaho mong yon, marami bang pumapasok sa sabungan? Wala pang sabungan nun, Your Honor eh. Wala pang ano? Yes po, Your Honor. So, yung mga nag-aalaga ng manok, yung mga nagdi-deliver doon, pagkain, feeds, wala pumapasok. Stay in na po sila, Your Honor. Hindi, delivery na, doon na rin ginagawa ang feed sa loob. Hindi po. Yung mga nagtatrabaho doon, stay in po. Pero yung nagdi-deliver, labas din po. So, ibig sabihin, maraming activities. At bilang bahagi ng mga nagbabantay doon, lahat ng pumapasok siguro, may pinapakita mga IATF cards na sila ay exempt sa checkpoint, sa curfew. Ganun ba? Yes po, Your Honor. Ayun. So, na-witness mo yung lockdown lahat hanggang ngayon, alert level 1. Ang pinagtataka ko lang, Mr. Chairman, bakit parang maluwag yung application ng IATF rules doon. Samantalang tayo rito sa Senado, nag-lockdown tayo rito, wala nakakalabas ng Metro Manila, kailangan pa na hulihin ka ni Secretary Anyo, checkpoint. Ito, napakaluwag. So siguro hanggang ngayon, yun pa rin ang iniisip ko simula kanina. Tuloy ang construction, tuloy ang delivery ng feeds. Hanggang ngayon, iniisip ko po yan, Mr. Chairman, kung paano na-exempt sa IATF rules lahat itong nangyaring ito. Salamat, Mr. Zabala. Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. Joseph Maldo, you are the operations manager of what security agency? Absolute Code Enforcer. Ha? Absolute Code Enforcer. Absolute. Anong papel mo doon? Operation Manager, sir. Ha? Operation Manager po. So, operation manager ay Bali po ako yung nag-iikot kasama ng inspector mag-check sa kanila. Then kami din po yung nagpo-posting ng mga tao. So ito, ikaw lisensyado ka na security Officer po. licensed security professional ka. Yan ang term ngayon sir. ng PNP. Opo. LSP ka. Itong 6 na insidente ng disappearance ng grupo ng mga tao. Hindi nakarating sa atensyon mo? Hindi po, sir. Wala po kasi na-report ng mga anomalyang nangyayari sa site. Yung pag-iikot naman po, post-to-post inspection naman po ang ginagawa namin. Dapat yung gwardiya mo doon, So, na nakaposte doon, dapat mag-report sa'yo kung may nangyayari, di ba? Opo. So meaning, Wala po silang na-report. meaning, pag later ma-discover namin or ma-prove talaga through investigation na may nangyari doon, then yung gwardiya mo na uniform, hindi nag-report sa'yo, at ikaw hindi ka nag-report sa proper authority, may pananagutan kayo. Sige po, sir. Klaro ba?
Klaro naman po. Oh, may pananagutan kayo pag hindi kayo gumawa ng report. Apo. Di ba? Kasi ano pang gamit na security guard kayo? You were there not as private army. Hindi kayo private army, kundi Yes, sir. security Guard. guard. Any security agency or licensed security professional for that matter who are engaged in giving services like that of private army ay violation yan sa yung batas na nag-govern sa inyo. So may pananagutan kayo dyan. Napakalaki yung pananagutan dyan. Aside from yung pagkakulong, may pera pa kayong babayaran dyan. Okay. CIDG, you told the secretariat that meron kayong dala dyan na i-present dito. May dala ba kayo dyan witness na i-present dito? If we'll be required to present the witness, sir, we'll make him available. Ayan, dito naman tayo. I-present ninyo. Sino yung mga nandyan? I understand they come from case number 5. Case number 5. So, I am giving you the liberty to decide. Kung gusto niyo i-present dito, this committee is open. Kung gusto niyo i-present. I am told that you have five witnesses na hawak niyo dyan na gusto niyong i-present. Or kung ayaw niyo, then okay lang rin sa akin kung ayaw niyo. Kayo ang pagbigyan ko. Yes, sir. As the director CIDG, I'm deciding that we will just present these witnesses to the proper forum of while filing the appropriate cases at the prosecutor's office. So, hindi niyo i-present ngayon? Yes, sir. We'll just present it to the prosecutor's office. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Salamat.